Amen. Hallelujah. Ano basa ating basahin? Yan. Yan, no? Mga kapatid, no? Basahin natin sa Matthew chapter 7 verse 13 to 14. Sabi diyan, "Enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road to leads to destruction. And many enter through it. But the small is gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it." Hallelujah. Ito yung ating pagbulay-bulayan ngayon. Ito yung ating binigay sa atin ng ating Panginoon. Revelation, tayo ay yumuko at manalangin. Yes, hallelujah, Lord. We worship you. We glorify your name, Panginoon. Ikaw ang dakila sa lahat ng oras, Panginoon. Lord God, nawa, Panginoon, ay dinudulog ko ang aking sarili, Panginoon, O God. Nawa, Panginoon, use me mightily, Panginoon. I-anoint mo ko sa pangalan ng Jesus Christ, Lord God. Nawa, Panginoon, O God, hindi yung kahinaan ko ang makikita, kundi yung kalakasan mo, Panginoon. Nawa, Lord God, na gamitin mo ako, Panginoon, to spread the words you, Lord God, kung ano man yung pinaparating mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord God, nawa, I pray, Father God, sa mga kapatiran, sa nanonood online, on-site, Panginoon, O God. Nawa, tanggapin nila ng buong puso ang iyong salita, Panginoon, O God. Nawa, Panginoon, na ma-encourage sila, Panginoon, kung ano man yung pinapahayag mo sa bawat isa sa amin, Lord. Lord, binabalik lang namin ang pinakamataas na pupuri, parangal, pagsasalamat at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Napakaganda yung words natin na sinasabi dito na sa atin ng ating Panginoon. Si Jesus Christ po ang nagsasabi sa atin dito ngayon. Amen. Hallelujah. Na mga kapatid, na ipinapalahala na ng ating Panginoong Hesus Kristo sa ating buhay na tayo may dalawang bagay at may mga landas tayo na patutunguhan. Amen, mga kapatid, no? Kaya nga, before we do that, no, na ating Panginoon, siya po ay nangano ito sa atin, no? Naghahayag sa atin, sa bawat isa sa atin, no? Kaya nga, sabi dito, no? Sabi diyan, pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan papunta sa kapahamakan, no? At ito ay dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitin na daan papunta sa buhay at kakaunti ang nagdaraan doon. Amen. Hallelujah, no? Ang title today natin, mga kapatid, yan. Narrow roads leads to a new life, no? Ang makitid na daan patungo sa bagong buhay, no? Na alam natin, alam natin, no, na tayo gusto natin yung maluwang, no? Gusto natin madali, easy, no? Hindi natin gusto natin na nahihirapan tayo, kundi ang gusto natin yung madali, no? Madaling pasukan, madaling tayo makalabas, no? 'Di ba? Yan ang gusto ng bawat isa sa atin, no? Kaya nga, mga kapatid, no, itong makitin na daan sa ating buhay ay patungo pala sa ating bagong buhay, mga kapatid, no? Kaya nga, Jesus gives a parable about life and death, no? Binibigay ito ng ating Panginoon, ito yung buhay at kamatayan. Ito po yung tamang landas natin, o right path and wrong path, no, mga kapatid, no? He urged his disciple to seek life and entering through the narrow gate that runs counter to the way of the world. The way of the world is commonly traveled, but its end is destruction and ruin. Amen, mga kapatid, no? Kung nandito tayo sa mundong makababaw, nandito tayo sa mundo, sinasabi dito na kung tayo ay namumuhay sa mundong ito, ay nandun yung kapahamakan at pagkasira, no? Kung tayo naayon sa mundong ito, tayo ay mapahamak at masisira yung buhay natin. Amen? Kaya nga, mga kapatid, no, binibigay ito ng ating Panginoon tungkol sa buhay at kamatayan, no? Ano ba yung buhay? Hindi pa yung sinasabi yung buhay at saka yung patay, no? Yung buhay, yung kamatayan ng spiritual mo, no? Dapat, mga kapatid, no, hinihimok sa atin ng Panginoon ito na hanapin ang buhay na pamagitan ng pagsubok, no? Pagpasok at pagsubok sa makipot na pintuan
nasalungat na daan sa mundo. Karaniwan at tinatahak na daan ng mundo ay ngunit katapusan nito ay pagkawasak at pagkasira. Ay, yung sinasabi dito. Mga kapatid, hinihimok tayo ng Panginoon na nasa tamang landas tayo. Hinihimok tayo ng Panginoon na hindi tayo ma-distract at ma-ruin, no, sa buhay ng bawat isa. Amen? Kaya mga kapatid, no, bilang isang Kristiyano, kung ikaw man, no, na tumatanggap na sa ating Panginoon, di ba minsan nawawala tayo sa daan na patungo sa ating Panginoon. Kasi inuuna natin yung sarili natin. Bakit natin hindi unahin ang ating Panginoon? No, kahit makitid man sa buhay natin, kahit man dami mang trials, no, sinusubukan man tayo ng panahon, pero ang gusto ng Panginoon natin, sundin natin siya at idaan natin ang buhay natin sa makitid. Walang Kristiyano, walang believers na easy life lang. Pag pumasok ka sa Christian, pag sumunod ka sa ating Panginoon, okay lang, easy na to. No? Hindi po mga kapatid, walang easy pag sumunod ka sa Panginoon. Pag yung buhay mo sinunod, easy lang. Wala ka kasing iniintindi. No? Okay ka lang magpahamak, no? Okay ka lang magkasala, no? Kasi wala kang sinusunod sa ating Panginoon eh. Yourself, no? Nandun yung aliw-aliw sa buhay mo. Amen? Kasi walang Kristo sa buhay eh. No? Amen? Kaya nga mga kapatid, no, binibigay sa atin na itong words na ito para maintindihan natin kung saan ba tayo at nandun ba tayo sa tamang landas o sa maling landas. Amen? Hallelujah. Napansin natin dyan, no? They are two different gates. No? Sabi, while this way thinking is popular, is not consistent with teaching of Christ, no? Sabi diyan sa Matthew chapter 13 verse 14, Jesus teaches us that there are in fact two paths and two different destinations. One leading to eternal life and the other to eternal and destruction or judgment. No? Sinasabi ng ating Panginoon, mayroon tayong dalawang landas, no, sa ating buhay at dalawang different destination. Kung saan ba tayo? Nandito ba tayo sa destination na patungo sa ating Panginoon? O nandito tayo sa mundong destinasyon? Amen? Kaya nga mga kapatid, no, there are two different gates. Number one, wide gate. Amen, no? Malawak. Sinasabi dito tayo sa mundong malawak ngayon. Amen? Madaming mga ibibigay sa mundo na malawak na pintuan na ito. Amen? Madaming mga bagay na pwede nating pasukan sa mundong ito. Amen? Madaming mga bagay na gusto nating gawin sa gate na ito. No? Marami tayong choice. Di ba? Pag sinasabing wide gate, no? This gate is represent that the beginning of the way that it leads to destruction. No? Okay lang pag pumasok ako dito sa malawak na pintuan na ito. Siguro yung buhay ko madaming nakakaabang. No, hindi natin alam. Pagpasok natin diyan, no, sa malawak na pintuan, yung buhay natin ang nasusunod. Yung buhay natin na pwede nating gawin lahat. Kasi wala nga, di ba? Malawak nga yan eh. Pwede tayong mamili. Mamuhay tayo sa kasalanan. Mag-aliw-aliw tayo dyan. Amen? Bilang siyang Kristiyano, alam mo naman na nandyan na si Kristo sa buhay mo, pero pumasok ka pa rin sa malawak na daan. Amen? Na alam mo sa buhay mo na meron ka ng Diyos, bakit ka pa pumasok sa malawak na daan? Na alam mo naman, pag pumasok ka dyan, patungo ka sa kapahamakan. Amen? Kaya nga sabi sa verse
Matthew chapter 7, verse 13. Enter through the narrow gate, for wide is the gate, and the broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. Bakit, mga kapatid, no? Bakit madaming pumapasok sa malawak na daan? Amen? Kasi ayaw nilang sumunod sa Panginoon. Ayaw nila pigilan ang kanilang buhay. Gusto nilang ang kanilang buhay ang masusunod. No? Sabi ni pastor, magsimba tayo, magsimba ka. Di ba? Ayaw ko, pastor. Kasi gusto ko dito sa daan na malawak. Gusto ko dito kasi nasasayahan ako. Kasi pag nagsisimba ako dyan, baka madami akong masacrifice. Madami akong mga iso-surrender. No, marami akong time na pwedeng gawin naman sa labas. No? Marami naman akong gagawin doon. Amen? Kaya nga mga kapatid, a wide gate, the first path is entering by a wide gate. This is the entrance that everyone sees, that most people choose. Ito yung nakikita ng mga tao ngayon. Ito yung nakikita at gusto nilang piliin. No? Kasi wide and many go down this path, no? Sa itong landas na ito, this path is will travel lots of people. You will not be lonely, no? In fact, sabi diyan, in fact, most people are heading down this path. Why are there so many people on this path, no? Bakit gusto mamuhay ng mga tao sa landas ng malawak? Ayaw kasi nila pigilan. Ayaw kasi magpapigil. No? Kaya nga mga kapatid, no, bakit sinasabi dyan, lead to destruction? Lead to destruction, this is where I recognize that weight of this teaching plus Jesus, this is the path that most are following. And yet, it is path that to leads internal destruction. Amen? Kaya mga kapatid, no, wag tayong papasok sa daan na akala natin maluwang, akala natin free tayo, akala natin na, gusto ko dito sa mundong ito. Kasi alam ko, pag nandito ako, nandito yung satisfaction ko, nandito yung fulfillment ko. Di ba? Akala natin kasi kung nakikita natin pag malawak na, no, di ba? Pag malawak yung pintuan at gate, no, kung pupunta tayo sa Malacanang, di ba? Malawak yung gate, malaki yung gate, di ba? Labas-pasok yung mga tao. Kasi madaan pag nakikita niya, ang lawak pala sa loob. Amen? Di ba? In Christian life, no, pag pumasok tayo sa pintuan, akala natin, binabalutan tayo ng maganda. Binabalutan tayo ng puno-puno ng kaganda ng makamundo. No? Pero paglabas natin, hirap na pala tayo kalabas. No, hirap na tayo lalabas kasi namuhay na ang ating buhay sa makamundo. Kasi nga, mga kapatid, no, this wide gate is leads to destruction. Itong mga bagay na ito, madaming mga tao ang gustong pumasok dito at gustong makita ito. Kaya nga mga kapatid, no, bago tayo naging Christian, yun ang ating di ba? Ano ko muna yung sarili ko. I-enjoy ko muna sa labas. Di ba? Ganun dati. Walang isimte dito. Lahat tayo nandoon sa labas dati. Yung buhay natin, no, kasi nakilala na natin ating Panginoon, sa buhay natin, papasok ka ba ulit? Papasok ka ba sa malawak na daan? Kasi nga, broad, ito po yung makipot. Malawak na daan, broad, malawak. No? Kaya mga kapatid, no, sinasabi sa atin ng Panginoon, saan ba tayo mamili ngayon? Dito ba tayo sa wide gate? No? Na tayo ay mapahamak? Kasi nga, tayo mga kapatid, no, hindi natin alam kasi napahamak na pala tayo. Kasi wala tayong peace, walang Diyos kasi sa puso natin. Walang nagko-convict sa'yo na bawal dyan. Wala kasi hindi natin alam kung ano yung pinasukan natin. Walang Holy Spirit na bawal dyan, huwag kang pumasok dyan. No?
Kasi nga mga kapatid, ipapahamak po natin yan. Kaya nga sabi sa Romans chapter 3, verse 16 to 17, ruin and misery mark their ways, and the way of peace they that do not know. Amen? Kaya nga mga kapatid, no, kapahamakan at hinagpis ang dala nila kahit saan. Hindi nila alam ang mamuhay ng mapayapa. Ganun po mga kapatid. Kung tayo, bilang isang Kristiyano, kung patuloy tayo sa makamundo ng ating buhay, hindi mo mamuhay yung kapayapaan sa buhay mo. Wala kang peace, no? Kapahamakan lang yung inaabot mo. Kasi alam mo, no? Sinusunod mo kasi yung buhay mo, na alam mo na ikapapahamak mo, sugod ka pa rin. No? Di ba? Pag tayo matagal ng Kristiyano, wag na natin pasukin at tikman yung nasa mundo. Amen? Kasi nga, alam mo na, yung pintuan na yun, na ikapapahamak mo, gusto mo pa rin balikan. Amen? Kaya wag na natin balikan. Kahit pa malawak yung kasi pag malawak na pintuan, madaming temptation. No? Madaming mga gustong ipapahamak ka. Madaming gusto kang ikayatin, no? Sa mundo. Para mawala yung buhay Kristiyano mo. Amen? Sabi nga, pasok muna tayo doon sa mailaw. Nandoon yung kasayahan. No? Pasok muna tayo doon. No? Di ba? Kasi nandoon yung kalayaan. Pero ma-realize mo, kinaumagahan o kinabukasan man, ganun pa rin yung buhay mo. Di ba? Hindi mo ma-fulfill yung kagalakan kay Kristo. Yung kagalakan kay Kristo, yun po ang nagpo-fulfill sa atin, hindi yung sa mundo. Amen? Kaya mga kapatid, no, na pinaparating sa atin ang Panginoon dito, kung saan ba tayo papasok? Sa wide gate, no? Sa malawak ba? No? Naintindihin natin na ito is a represent na tayo ay mapahamak sa buhay natin. Number 2, sa narrow gate. Ito na, no, mga kapatid. Nasubukan na ba natin sa makipot na daan? No? Amen? Pag makipot yung daan, di ba? Di kayang pumasok. No? Di ba? Pag makipot yung pintuan na, no, pila ka muna. Di ba? Di ba? Kaya nga mga kapatid, no, narrow gate, makipot at makitid na pintuan, no, this gate is represent the beginning or starting point to the way to leads to life. Amen? Ito po yung nagrepresenta sa simula na tayo ay pumasok sa malawak. Bumalik ka na ngayon, no, sa ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, no, na inipresenta dito na tayo ay magbagong buhay na. Amen? Kaya nga mga kapatid, nung una mong tinanggap si Kristo, ang daming mga pagsubok, mga trials man dumating sa iyo. Ganun po kakipot yung buhay Kristiyano. Hindi madali. Hindi sa kagaya sa malawak, madali lang. Pero ito, easy travel. Amen? Easy travel lang yung yung malawak na daan eh. Pero ito, let's travel. No? Kasi dinadaan ka sa tamang proseso ng buhay mo. Amen? Kaya nga, bilang isang Kristiyano, na tayo, no, bago tayo nakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, marami ka pang pinagdaanan para makapasok dito sa narrow gate. Amen? Para patungo sa ating buhay na bagong buhay. Sabi nga yan sa chapter 14, no? But the small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. Amen. Mga kapatid, no? Sabi dito, ngunit ang makipot at ang pintuan at makitid na daan papunta sa buhay at kakaunti ang nagdaraan doon. Bakit kakaunti? Bakit hindi madami?
Bakit gusto kunti lang ang pumupunta dito? Kasi mahirap eh. Mahirap isuko eh. Di ba? Mahirap isurrender yung buhay. No? Kasi nga, pag pumunta ka na at makakilala ka na sa ating Panginoon, dapat isurrender mo na lahat yung buhay mo. No? Kaya nga, kakaunti lang ang nakakita nito. Hallelujah, no? Sa buhay ng bawat isa nandito, nakita nila ang paruroonan nila na tamang landas, no? Sa manonood man dyan, no? Salamat sa buhay nyo at nakita nyo yung daan na patungo sa tamang landas. Amen? Sabi pa dito, leads to life, no? Sabi dyan, leads to life and only few find it. While the way is narrow and hard, the end of this path is eternal life. No? Alam natin, kahit na mahirap, na alam natin yung pintuan at makipot, alam naman natin na ito ay eternal life. No? Alam natin, pag pumasok ako dito sa makitin na daan, alam ko, pagkasama ko ang aking Panginoong Hesukristo, nasa tamang landas ako. At makikita ko ang eternal life. Amen? Kaya mga kapatid, no, this reality should motivate us to follow Christ and compel us to tell others about their need to trust Him. Pag tayo ay pumasok sa makipot na daan, dapat kasama yung pagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, pag buhay Kristiyano, hindi porket nalabas-pasok ka na lang. Pag pumasok ka sa makitin na daan, dapat tuloy-tuloy yung buhay mo. Hindi pagpasok mo dito sa loob ng ating Panginoon, sa gate na makipot, gusto mo nang labasan agad. Ayoko doon. Praise the Lord sila doon eh. Di ba? Kaya nga mga kapatid, no, dapat yung desire natin sa puso natin. Dapat yung desire natin, pag pumasok tayo, dapat tuloy-tuloy. No? Huwag na tayong manahan sa mga kamundo. Huwag na tayong pumasok. Huwag na tayong mag-abala pa, pumasok sa malawak. Nakapasok ka na eh. Nakapasok ka na dito sa Panginoon. Di ba? Kaya nga mga kapatid, no, bakit ba gusto ng Diyos? Bakit ba kailangan sa atin ng Panginoong Hesukristo, sa ating Panginoon, na tayo ay pumasok dito? Sino ba ang dahilan? Bakit tayo nandito ngayon? No? Kaya mga kapatid, no, ang Panginoong Hesukristo, kung nagkasala ka man dati, ang Panginoon laging nagbubukas ng pintuan para sa atin. Lagi siyang nagbubukas kahit paanong kasalanan mo, kahit paanong dami kang kadailanan, pero ang Panginoon laging nagbubukas. Kasi siya ang daan para patungo sa ating buhay. Para mabago ka. No? Na hindi ka ipapahamak. Kaya nga sabi sa John chapter 9 verse 10, no? I am the gate. Whoever enters through me will be saved. Then we come and go out and find pasture. Amen? Kaya nga, ako ang pintuan, ang sinumang pumasok sa pamagitan ko ay maliligtas. Magiging katulad siya ng tupa na malayang nakakapasok at nakakalabas ng kulungan at makatagpo siya ng pastulan. Amen? Hallelujah, no? Para tayong tupa, pag nakapasok na tayo sa ating Panginoon, dito sa church, pag sinunod na natin ang ating Panginoon, malaya tayo makapasok at makalabas sa pintuan, sa mga kulungan na kagaya ng mga tupa. Pero pag tayo ay nakapasok na, paglabas mo, dapat balikan mo din ang ating Panginoon. Amen? Kaya nga nakapasok ka na, paglabas mo, nandun ka pa rin sa makamundo, hindi mo hinanap yung pastulan ng Panginoon, useless.
Amen? Useless ang buhay mo. Pag tayo nakatagpo na sa pintuan ng Panginoon, dapat tayo hanapin natin yung pastulan ng Panginoon. Ano yung pastulan ng Panginoon? Iglesia. Amen? Iglesia. Church. No? Kaya nga mga kapatid, dito po makalayang lumabas ka, malaya. We are free. Free will na ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen? You are a choice. Kung anong mang choice mo, gusto mong bumalik sa church, amen, bumalik ka. Amen? Kaya mga kapatid, no, sa mga kapatiran, matagal na yung tampo nyo. Amen? Si Lord nagpapatawad na, palaging nagpapatawad. Amen? Balikan natin yung pastula ng ating Panginoon. Balik ka na kasi hindi ito para sa amin. Hindi para sa atin itong lahat. Amen? Kaya mga kapatid, nakikita natin kung ano yung pinapahayag, ano yung dinidescribe ng ating Panginoon para sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Napansin natin, Jesus described, there are two ways nung nakikita natin doon. Kung sino nakaalala doon. Number one, yung broad way, no? And constricted way. Nakikita natin sa verse na yun, no? Isang malapad at makitid na daan. Then Jesus described, there are two groups. Di ba? Nakikita natin doon, dalawang grupo ang nandun. Many and few. No? Amen? Then, lastly, there are two destinations. Destruction and life. No? Pinapahayag sa atin ng Panginoon dito na saan tayo mamili. Kung ano yung buhay natin na ba sa tamang landas o sa maling landas. Pinipili tayo ng Panginoon. Pinapili tayo kung gusto ba natin sundin, pasukin natin yung makitid, o sundin mo yung buhay mo. Pinapili tayo ng Panginoon. Kasi gusto ng Panginoon, dapat yung desire natin sa puso natin na ayon sa ating Panginoon. Amen? Hindi sa makamundo. Jesus said that the path of destruction is wide, easy, and will travel. While the path of to life is narrow, hard, and less travel. Amen? No, alam natin yung the path of destruction is wide, no? Malawak. No? Easy lang. Makapasok ka, makalabas ka. Will travel while and the path, no, the narrow path, hard, no? Makipot na siya, no? Pero less travel. Bakit? Kasi nga, pag nandoon tayo sa narrow gate, sinuko mo na lahat eh. No? Sinuko mo na yung buhay mo. Sumunod ka lang kung anong pinapagawa sa ating Panginoon. Sumunod ka lang. Kasi nga mga kapatid, pag sinunod natin yung buhay natin, mapapahamak tayo. Kasi hindi na ayon sa will ng Panginoon, sa will ni Jesus, sa will ng Holy Spirit. Amen? Kaya nga nandiyan yung Holy Spirit na tayo ay palahanan. Amen? Nandiyan yung Holy Spirit na to guide, to protect you in every situation of your life. No? Trials man yan, problema. Huwag tayong manahan dyan, mga kapatid. Ipapahamak natin sa buhay ng bawat isa. The question is, will you be among the few or the many? Saan ba tayo mamili? Nandun ka ba sa marami o sa maliit lang? Kakaunti lang, di ba? Let Jesus direct you along the narrow way that leads to eternal life. No? Mamili tayo mga kapatid, no? Kung naayon ba tayo sa marami o sa kakaunti lamang. Kahit kunti nga lang tayo dito Amen, no? Kahit 8 lang nga tayo dito. Amen. Hallelujah. Di ba? Kasi nga, inuna natin ang eternal life na kasama ang ating Panginoon. Kaya nga, kapatid, this is the warning of us na huwag tayong makiayon sa mundo. Kaya nga sabi sa Romans chapter 12 verse 2, do not conform the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind,
then we'll be able to test and approve that God's will is His good, pleasing, and perfect will. Kaya mga kapatid, no, huwag tayong masiayon sa mundong ito. No? Kasi puro kasinungalingan ang mundong ito. No? Full of lies, full of temptation, full of distraction, no, sa mundong ito. Amen? Sinabi ni Paul dito, talikuran ang paghabol para sa kasiyahan at ari-arian. Kung ano man yung mga kasiyahan mo, no, nasasiyahan ka sa mundong ito, dapat natin iwasan yun. Dapat natin talikuran yun para mahinto yung buhay natin. Dapat maging transform tayo, Christ-likeness, yung buhay Kristiyano natin. Kaya nga sabi kagabi ng prayer meeting, no, ng aming pastor, no, dati nagputo ko sinta ka. Di ba? Dapat praise the Lord ka na ngayon. Amen. Kaya huwag mo nang balikan yung kuto sinta sa buhay mo. Kasi nga mga kapatid, no, tayo bilang isang Kristiyano, dapat himukin natin ang bawat isa sa atin na maging malago tayo. No? Malago tayo bilang isang Kristiyano. Pag nakarinig tayo ng salita, ano natin? Ipamuhay natin. No? Ipamuhay natin sa katrabaho, sa pamilya, no? Sa asawa. No? Kaya nga mga kapatid, dito sa ating buhay, no, dapat mabago ang ating isipan upang simulan natin ang panunawaan ang kalooban ng Diyos para sa ating buhay. Hindi mo maunawaan kung anong ibibigay sa iyo ng Panginoon kung hindi ka magbago. Kung hindi ka naayon ka pa rin sa makamundong ito, hindi mo maarok yung kaalaman ng Panginoon at hindi mo malalaman ito ba'y will ni Lord o will mo. Di ba? Kaya nga mga kapatid, pag tayo bilang nabago na, malalaman natin kung ano yung kalooban para sa atin. Kung saan tayo sa tamang landas tayo. Dapat nandun tayo, mga kapatid. Hinihimo ko ang lahat, no? Hindi lang ako, kundi ang Panginoong Hesukristo. Sundin natin. Huwag na tayong mamuhay sa makamundo. Ang buhay natin ay para sa Diyos lamang. No? Kasi alam natin, ang ating Panginoon, siya lang ang daan para patungo tayo sa buhay na walang hanggan. Amen? Kaya nga, ito yung conclusion natin, no? John chapter 14, verse 6, sabi dyan, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Siya po yung daan at katotohanan at buhay, no, na walang hanggan. Kasi hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Panginoon kundi siya lamang. Kung hindi natin tinanggap si Jesus Christ, no, sa ating buhay na siya ang yung nagligtas sa atin, hindi natin matatagpuan yung daan natin. No? Dapat mga kapatid, no, entering the narrow gate also that we listen to God. Kung tayo ay pumasok sa makitin na daan, dapat tayo ay makinig sa Panginoon. No? He has the divine shepherd. He's always calling to us in a gentle way. No? Only when we are attentive to His voice will we know where He's leading us. No? Only then will we discover the way through the one and only the narrow gate. Amen. Hallelujah. Dapat mga kapatid, no, kung tayo may pumasok, makinig tayo sa Panginoon. No? Kaya nga, pumasok ka nga sa makitin na daan, no? Nakarinig ka na ng salita ng Panginoon. Pero paglabas, gusto mo pa rin doon pumasok sa malawak na daan. No? May trupa pipes tayo doon eh. Di ba? Trupa pipes ko yun eh. Di ba? Kaya mga kapatid, no? Na pinapalahanan tayo, hinihimok tayo ng Panginoong, ng ating Panginoong Hesukristo sa ating buhay kung saan tayo mamili ngayon. Nasa sayo, no? Hindi ko alam kung ano yung nilalaman ng puso mo, but si Lord, hindi tayo makakatago. You cannot hide, no, your life to God. Kasi alam niya, nakikita niya kung anong nilalaman ng kinabituran ng iyong puso. Alam niya.
Kahit hindi ka pa pinanganak, alam niya kung ano yung destinasyon mo. Amen? Kaya nga tayo, be matured sa ating pagkakristyano. Huwag tayo maging baby. No? Gusto mo bumalik, labas, balik, labas. Ganun yung buhay. Di ba? Pag pumasok tayo sa makitid, tuloy-tuloy. Hanapin natin ang Panginoong Hesus Kristo. Kasi siya lang ang daan, katotohanan, at siya ang buhay ng bawat isa sa atin. Tayo tumayo, no? Yes, hallelujah, Lord. We thank you. We glorify your name, Panginoon. Salamat, Panginoon. Dahil hinimok mo kami, Panginoon, sa dako na ito, Panginoon. I know, Lord God, mahirap man ang aming buhay, Panginoon. Dahil ikaw ang nakakalam sa amin, Panginoon, O God. Lord, I know madami man kaming pipiliin, Panginoon. Madami mang Panginoon sa mundong ito, Panginoon. Madaming mga temptation, Lord God. Madaming mga gusto naming gawin sa buhay, Panginoon. Ba't hindi namin makamit yung satisfaction, Panginoon? Yung fulfillment, Panginoon. I know, Lord God, ikaw lang makapuno nito, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos na kakalam sa aming buhay, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. Na binigay mo sa amin, Panginoon, na salita, Panginoon. Kung saan man kami papasok, Lord, bilang buhay Kristiyano, Lord. Lord, gabayan mo kami. Protektahan mo kami sa mundong ito, Panginoon. Dahil alam namin, hindi pa namin alam kung saan kami pupunta, Lord. I know, Lord God, kung nakaranas man kami, Panginoon, mga distraction sa buhay, Lord. Pero nandun yung kamay mo, Panginoon. Nandun yung kamay, Panginoon, na iangat mo kami, Panginoon, nakasama ka, Lord. Nandun yung mapagpalang kamay mo, Panginoon. I know, Lord God, sa dako na ito, Panginoon. Lord, kung anong mang pinaparating mo sa amin, Lord, nawa, Panginoon, ito yung narugit, Panginoon. Nakasama kami. Kahit makitid man ito, Panginoon, pero yung buhay namin hindi madali, Panginoon. Pero pagkasama ka namin, Panginoon, less travel mo nga, sabi mo, Lord. Na I know, Panginoon, na ikaw lang, Diyos, ang nakakaalam sa lahat ng bagay dito sa mundo. Kung ano mang yung will mo, Panginoon, para sa amin, ay ito'y matutupad. Ang kailangan lang namin, Panginoon, na paniwalaan ka, Lord, na ibigay namin yung sarili namin, Panginoon, sa iyo. Dahil alam namin, Panginoon, hindi namin kaya kung wala ka, Lord. Sabi mo nga sa yung salita, Panginoon. Kaya nga, imposible sa tao, Panginoon, pero sa iyo, Lord. Imposible man sa tao, Lord, pero posible sa iyo, Lord. Ang bawat isa sa amin, Panginoon. Dahil I know, Lord God, na nandyan ka, kasama ka namin. Thank you, Lord God, sa dako na ito, Panginoon. Salamat sa mga kapatiran na kinig sa online at on-site, Lord God. Salamat sa kanilang buhay at nanatili, Panginoon, sa iyong kaharian, Panginoon. I know na nandun kami sa narugit na kasama ka namin, Panginoon. Lord, binabalik lang namin ang pinakamatas na papuri, parangal, pagdakila at pagsasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Thank you, mga kapatid.